Hello everyone. 'Di ba nga nag-file ng urgent interim release si Attorney Kaufman sa ICC, 'di ba? So yun na nga, ito yung pahayag ni Conti, yung grabe kay legal counsel daw ng mga victims. Sabi niya sabi ng balita, binalita ito ng balita. Sabi dito guys, sabi niya ito. Conti, parang binuhusan ng malamig na tubig dahil sa di umano'y interim release ni FPRRD. Kasi guys, kung napanood nyo yung video ko kahapon, yung pag-file ni Attorney Kaufman, nabasa natin doon, no, yung sa, paragraph 2, sabi doon na yung chief prosecution daw ay non-opposition. Hindi nila alam mo yung hindi nila hinahadlangan. Hindi nila hinahadlangan yung interim release ni FPRRD. So 'di ba, mabuti pa yung mga prosecution team ng ICC, mababait. Grabe, itong si Conti Pilipino pero grabe. Grabe, wala man lang alam mo yung wala man lang awa sa former president na talaga namang nakikinabang din siya, no, sa mga proyekto ni PRRD, no? Hanggang ngayon ay nakikinabang lahat ng mga Pilipino. Grabe. Eto guys, basahin natin yung balita. Sabi dito, naghayag ng saloobin si human rights lawyer attorney Cristina Conti kaugnay sa posibleng pagpayag ng International Criminal Court prosecutor sa inihaing interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Takot lang nila sa US. Yung mga prosecutor. Si Conti ang tumatayong assistant to counsel sa ICC na kakatawan sa mga biktima ng AJK ng Administrasyong Duterte. Sa latest Facebook post ni Conti nitong Biyernes, Hunyo 13, sinabi niyang parang binuhusan umano siya ng malamig na tubig nang matunugan niya ang tungkol dito. Para naman akong binuhusan ng malamig na tubig, lalo na nung mabasa ko na hindi raw kokontrahin ng prosecutor ang interim release ni Duterte, saad ni Conti. Nako guys, excited na talaga tayo dyan kasi kung wala namang kukontra, so syempre papayagan niya ng ICC, no? Ano pa ba? Hindi naman siya threat na yung sa mga flight, hindi naman siya threat na ipagpatuloy yung crimes na wala namang talagang crimes. 'Di ba guys? So, nako, grabe. Pero dagdag niya, magkukonsultahan po kami ng mga biktima or kliyente. Pero nung huling usap namin, hindi sila pabor sa anumang special treatment kay Duterte. Nako, samantalang yung mga drug addict, no? Yung pinapaboran. Samantala, hindi naman pinangalanan sa inihaing petisyon kung aling bansa ang handang tumanggap kay Duterte para sa pansamantalang paglaya, ngunit bahagi umano ito ng Rome Statute. Oh, di ba? So, ano kayang baka mga Europe countries din yun, no? Sa inyo guys, ano sa palagay nyo yung country na tatanggap kay PRRD sa interim release niya? Kasalukuyang nasa The Hague, Netherlands ang dating Pangulo dahil sa kaso niyang crimes against humanity. Nakatakda naman ang confirmation of charges of hearing sa Setyembre 23, 2025. So yun na nga guys, nako, sa inyong palagay, anong country kaya si PRRD pupunta? Nako, talagang magpapasalamat kayo kung anong country man yung tatanggap kay PRRD kasi bubulusok talaga yung turismo nyo, di ba? Kasi grabe talagang daming Pilipino na pupunta dyan at alam mo yun, mabibisita kay PRRD. Nako, ang dami kang bumisitan yung nasa loob siya, hindi siya nakikita. Lalong-lalo na yan na mabibisita siya, makikita talaga siya, makakamayan. Nako,
Grabe 'di ba makikipag-usap, naku grabe guys. Hindi hindi twice, thrice talaga yung mga taong dadagsain diyan. M me mark my word guys, kasi sa ICC detention nga sobrang dami 'di ba? Galing US, galing Pilipinas, galing Germany, hindi nga hindi nga nila nakikita si PRRD, hindi nga nila nakukumusta, hindi nga nila kahit ni how, ni ho, hindi 'di ba? So, ngayon talaga guys, naku excited tayo diyan 'no. Sana naman talaga at, hindi mahirap pasukin yung country na yun na pupuntahan ni PRRD para naman mas marami talagang makabisita at naku, sana hindi strikto para makapagpatuloy yung mga gatherings, 'di ba? Wow, so excited. Kasi I'm sure malayang Pilipino 'yan si PRRD dun. Siguro naman 'no? Kasi interim release naman 'yan, eh, katulad nga ni 'di ba alam niyo na yung, isang Pilipino diyan na pagala-gala lang sa Maynila. Naka-interim release sa US, oh, 'di ba nakakagala nga. So, lalong-lalo naman si PRRD. So guys, ano bang masasabi niyo dito? Grabe, sobrang excited na tayo talaga sa mga pangyayari 'no. Dito may nilagay dito guys na alam mo yung posible daw na pupuntahan 'no ni FPRRD guys. Meron daw ditong posibleng mga lugar na kung saan eto, tingnan natin 'to ha. So ito post ng isang netizen, si Adrian Pascual, sabi niya, "Saan magandang temporarily tumira? Russia ni Comrade Vlad, ay naku, XX. Hong Kong ni Paring Xi, Singapore or another Asian country, oh, baka Malaysia guys, galing dun si VP Sara. Somewhere in EU, preferably paano basahin to? Country, kayo na lang. USA of Trump. And letter F, surprise! Sa inyo guys, saan kaya magandang tumira, temporarily tumira? So, sobrang daming comments dito. Sabi, definitely not Four Seasons country. Malaysia, malapit lang sa Davao. Wala, nako guys. Japan, sabi ni Lizelle Eroja. Finland, France, or Portugal, sabi ni Elena Vista. Being member of ICC and near to Philippines is Malaysia, a tropical country almost having the same products, fruits, food, seafoods, among others like the Philippines, and suitable for Tatay Digong in age and health condition. Unlike Japan, though still within Asia and near to Philippines, is cold. Probably the reason to why VP Inday Sara and company were there to look for suitable place for Tatay D to stay. Wow! Sabi ni Denise Azreb. Wow! Maybe, no? Maybe. Oo, pwedeng-pwede talaga. Sabi kaya oo, siguro naghanap na yun si VP Sara tsaka yung mga ano 'no, mga senator doon ng mas stayhan ni PRD kasi nandun si Robin Hood Padilla, nandun si Senator Amy, naku. Sabi naman ni Emilia Pajaro, nag-backtrack na po ng accession ang Malaysia April 12, 2019 nang asid sila ng March 5, 2019. 1 month lang sila nagpa-member. Ay, hindi na pala member yung Malaysia ng ICC. So, XX pala. Sabi na ni Gracia, I'm sure sa lugar na no winter, which is Singapore. Pwede rin. Sabi na naman ni Shelotan, Sub-Saharan, Mindanao. Sabi ni Joy Davi, Hong Kong, no need visa kung mag-visit sa kanya. Wow! Sa New Zealand, dito sa bahay ko, mudiretso jud na uli si PRD sa Davao, dili jud na magpapugong. Bitaw no? I believe sa Davao yan papunta talaga si PRD. Oo. Kasi, naku, hindi niya ipagpapalit yung Pilipinas sa kahit na anong bansa. Hindi nga siya nag-seek ng
ano 'di ba, sa Hong Kong kahit na alam niyang, aanuhin na siya, aarestuhin na siya, hindi siya nag-seek ng asylum sa Hong Kong, which is puwedeng-puwede. Sobrang daming ang ano 'di ba, haka-haka nung time na yun na nandun siya sa Hong Kong para mag-seek ng asylum. No, hindi yun ginawa ni PRRD. Kaya guys, so we're so excited for that. Anong masasabi niyo tungkol kung saan si PRD, temporarily na tumira? So excited. Thank you for watching. Have a great day. God bless. Bye.